we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Kasong isinampa sa dating pulis na umano'y sangkot sa pagkawala ng guro na si Catherine Camilon, ibinasura ng prosecutor's office. Napakabait ng batang yan. Oo, super napakabait niyan. At may mulang pera na yung pamasahe niya, binibili ng noodles para ako kumain. 16 anyos na dalagita natagpo ang patay sa isang bakanteng lote sa Tanawan City, Batangas. Sospek sa krimen, kasintahan daw ng biktima. Ilang miyembro ng isang Badjao community na dumayo sa Lipa City para mamalimos, pinauwi ng City Public Order and Safety. Taas singil sa bill ng kuryente, ipatutupad ng Meralco ngayong buwan ng Mayo. At isang barangay sa Batangas City namimigay ng cake sa mga senior citizen na nagdiriwang ng kaarawan mula 80 anyos pataas. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Dismiss without prejudice. Yan ang naging hatol ng Office of the Regional Prosecutor sa San Pablo City, Laguna sa reklamong isinampa ng pamilya Camilon laban kay dating Police Major Alan De Castro at driver bodyguard nitong si Jeffrey Magpantay na itinuturong nasa likod sa 7 buwan na ngayong nawawalang beauty pageant contestant at guro na si Catherine Camilon. April 23 nang i-dismiss ng Regional Prosecutor ang kasong kidnapping and serious illegal detention laban sa mga akusado. Ngayong araw lang natanggap ng pamilya Camilon ang kopya ng desisyon. Sa inilabas na resolusyon ng Regional Prosecutor, nakasaad na kulang sa ebidensya ang pagkakasuplong sa mga akusado kaya hindi ito maaaring itaas sa korte. Wala na rin sa Senado ang akusadong si dating Police Major Alan De Castro matapos itong ma-cite in contempt noong nakaraang Marso. At hindi na rin hawak ng Balayan Police Station si Jeffrey Magpantay. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang abogado ni De Castro. Ngunit hindi pa ito sumasagot sa aming mga text at tawag. Samantala, dismayado naman ang pamilya Camilon, lalo na ang ina ng nawawalang dalaga na si Rose na umaasang magkakaroon ng kalinawan ang pagkawala ng anak. Mahirap, ma'am. Siyempre, wala naman kaming ibang inaasahan kundi yung magkaroon ng magandang resulta ito eh. Tapos ganito, hanggang hindi nagkakaroon ng resulta ito ay ng sagot eh. Huwag naman kaming bibitawan. Yan naman ang sabi nila sa amin. Maghihintay pa, wala namang nangyayari. Yun, na-dismiss na. Bay, talagang kung hindi mo lagi paglalabanan, iiyak ka. Iiyak ka yung sakit na nararamdaman mo, pero kailangan mo uling labanan. Ang uling harapin. Pinauwi ng City Public Order and Safety ang ilang miyembro ng isang Badjao community na dumayo sa Lipa City para mamalimos. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Batangas, uwi na kayo. Ihahatid kayo, ihahatid. Huwag kayong matakot, ihahatid kayo, ihahatid. Promise. Isahang grupo kung i-rescue at isakay sa jeep ang naglipa ng street dweller sa lungsod ng Lipa para ihatid pabalik sa Batangas City. Ayon sa pamunuan ng Lipa City Public Order and Safety Office, umaabot na sila sa mahigit 200 na dumayo sa lugar upang mamalimos. Kung hindi sa mga lansangan sa loob mismo ng mga pampasaherong jeep. Pag ginagawa nila ay nakabihis po yan ng maayos eh. So hindi po yun yung regular na nakikita natin ng mga Badjao. Kaya po isinasakay ng ating mga, dati po jeep, ngayon nagbabas na sila. So, hindi naman po pwede nilang pagbawalan kasi refusal to convey din naman ng pasahero. Para sa ilang residente sa lungsod, gaya nila Neil at Sean, pabor daw sila na pauwiin na lang at i-rescue ang mga street dwellers. Kasi yung mga bata, especially yung mga sanggol, kawawa. Nung unang pumupunta sila dito, nagbibigay talaga kami kasi syempre yung tayo mga Pilipino talaga yung puso natin, awa sa mga bata. Pero yung mga parents nila, pinasusugal nila tapos kita mo talaga mayat maya nagsisigarilyo. Perwisyo po dito sa Lipa, marami na po silang napipinsalang mga kababae na
natin dito sa Lipa na nagrereklamo nga tungkol din sa mga badyaw na hulihin po, madam. Laking abala po. Ngayong araw kasamang ilang task force ng CPOS, nilibot ng news team ang kahabaan ng Ayala Highway, ngunit walang namata ang mga paggalagalang namamalimos. Ngunit nang humiwalay na ang team sa CPOS, nakita natin ang magtiyahing itago na lang natin sa pangalang sina Boy at Girlie. Mga batang edad 6 at 11, walang suot na tsinelas at kapansin-pansing marumi ang mga paa. Mula raw sila sa Batangas City at pumunta sa Lipa City para manghingi ng pera. Mas gusto mo dito o sa Batangas na lang? Sa Batangas. Bakit? Para hindi ka trabaho? Anong mas gusto mo, manghingi, mag-aral? Mag-aral. Mag-aral na lang. Pero ba't ka nanghihingi? Kasi hindi ako pinaral si mama. Kwento pa ni Boy na pag-utusan lang daw siya ng kanyang ina na mamalimos para may pambili ng pagkain. Meron kasi tayong yung national law natin, anti-mendicancy, yung bawal manghingi dito. Yan ay binabalik namin sa kanilang barangay. Sa Barangay Wawa, sa Batangas, tsaka Barangay Malitam. Doon din, sa Batangas City din. Kami naman ay weekly talaga ginagawa namin, parang twice a week na binabalik namin doon sa barangay nila. Halos gawin na raw nilang hanap buhay ang panlilimos dahil na rin sa dami ng mga establishmento sa lungsod. Ayon sa Lipa CPOS, mas paiigtingin pa nila ang pagbabantay at pagre-rescue sa mga dumarayong nanlilimos sa lungsod upang maihatid pauwi sa kanilang mga bayan o karatig lungsod. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Inanunsyo ng Meralco na may pagtaas na 46 centavos kada kilowatt per hour sa singil sa kuryente ngayong Mayo. Katumbas yan ng dagdag na 92 pesos sa isang tipikal na bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. Ayon sa Meralco, tumaas ang generation charge ngayong buwan dahil sa mataas na presyo sa spot market kung saan dito kinukuha ang 30% na supply ng Meralco. Noong nakaraang buwan, matatandaang may pagnipi sa supply ng kuryente dahilan para ideklara ang yellow alert status sa Luzon. Posible pa raw tumaas ang singil sa susunod na buwan kung magpapatuloy ang mataas na demand. Binigyang diin ng COMELEC na hindi papayagang kumandidato ang mga hindi nakapagparehistro noong May 11. Samantala, ang paghahain ng kandidatura nakatakda sa October 1 hanggang 8. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Ang voter registration para sa marami, paraan para makasigurong mapabilang ang boto nila sa susunod na May 2025 elections. At ang registration ding ito, daan para sa mga nagnanais tumakbo para sa 2025 midterm elections. Yun nga lang, kung hindi nakapagparehistro nitong May 11, hindi ka kwalipikadong kumandidato. Dapat kasing pasok sa one-year residency requirement ayon sa Commission on Elections o COMELEC. So prior to that, dapat you are registered on that locality where you plan to be an elected official. Meaning, you have been residing in that area for that certain period of time. Base sa monitoring ng COMELEC Batangas City, wala raw record ng mga nagpaplanong kumandidato na hindi nakaabot sa one-year residency requirement. Sa October 1 to 8 ang nakatakdang COC filing ng mga tatakbo sa midterm elections. Tuloy-tuloy pa rin daw ang registration activities ng komisyon. Malapit na nga raw maabot ng ahensya ang 3 million target na bagong botante sa buong bansa. Sa Batangas City, mahigit 11,500 na ang nagparehistro sa COMELEC office man o satellite registration. May ilang barangay raw na humihiling ng second round ng satellite registration. Siyempre, we try to cope with equipment, manpower, and scheduling. So, we're trying our best to see paano, considering talagang Batangas City is biggest in terms of barangay, no? Pag-aaralan daw ito ng komisyon dahil kailangan pa rin nilang magsagawa ng registration para sa mga vulnerable sector. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Umabot na sa 154 ang kumpirmadong kaso ng pertussis o whooping cough sa Calabarzon. Base yan sa pinakahuling ulat na inilabas ng DOH mula January hanggang May 11, 2024. Nangunguna pa rin sa may pinakamaraming kaso ang probinsya ng Cavite na may 39 na kaso. Pumapangalawa na ang probinsya ng Rizal na may 37 kaso. Nasa 32 kaso naman sa Laguna. Ikaapat ang lalawigan ng Batangas na may 24 na kaso. Base sa tala, nasa 429 na ang laboratory-confirmed at clinical case count sa Calabarzon. Paalala ng Health Authority, ugaliin ang tamang paghugas ng kamay at pagsusuot ng face mask. Naghahanda na ang ilang paaralan sa Batangas City sa nalalapit na moving up at graduation ceremony. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul?
Ace, kanina ay nakita natin yung inventaryo ng mga upuan na gagamitin, pati na rin yung mga ventilador na ilalagay doon sa venue. Nagpulong na yung mga guro at magulang para sa graduation. Nasa mga huling academic activities na ang mga estudyante ng Balete Integrated School ilang linggo bago ang end of school year. Nagkaroon na raw ng pulong ang mga guro at magulang para sa moving up at graduation ceremonies. Lugar at saka ano yung mga gagamitin paghahanda. Kung sa Dream Song sana wala na kaming iba pang gagamitin. Pero dahil sa school kailangan medyo maginhawa ang pakiramdam ng mga teachers at saka ng mga magulang at mga estudyante din. Naunang nagpaalala ang DepEd Batangas City na hindi dapat gawing magarbo ang seremonya. Ang mahalaga, yung solemnity ay ma-observe natin sa pagkakataon na kung saan mararamdaman ng graduates na lahat ng mga mensahe, lahat ng gagawing seremonya ay para sa kanilang pagtatapos. Dito sa Social Hall, isasagawa ang pagtatapos ng grade 10 at grade 12 students. May inventaryo na ng upuang gagamitin, pati mga electric fan ay install sa venue. Tinitiyak namang masasapatan ang kakulangan sa mga gagamitin sa graduation. Nakiusap kami doon sa maglalagay ng tent na kung maaari ay free na yung ilang mga piraso ng chairs. Halimbawa po ay 85 piraso ang kulang sa amin. So, pumayag naman ho yung maglalagay ng tent na kahit yung mga additional na chairs ay mabigyan nila. Bukod dyan, may medical team din na naka-standby. Bubuksan na clinic sa araw ng graduation rites. May first aid kit, wheelchair at oxygen kung may mga kailangan ng medical attention. May mga protocol ang school na sinusunod, lalo na when it comes to before referral or before discharging the students or the patient. At least may 30 minutes sila na allotted time para mag-rest. Sa May 31, nakatakda ang end of school year rites sa paaralan. Ace, yung rekomendasyon ngayon ng DepEd, gawin yung moving up ceremony at graduation rites sa umaga para raw makaiwas sa katirikan ng araw. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Publicity Manager for Entertainment, Corporate Strategic Planning Manager, Research Manager, Assistant Research Manager, Research Analyst, Auditor, Junior Accountant, Program Administrator, Staff Assistant, at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang isang security guard matapos umanong barilin ng kapwa security guard sa Batangas City. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Nagsuntukan hanggang sa nauwi sa pamamarilang alitan ng dalawang security guard sa Barangay Ilihan sa Batangas City. Ayon sa pulisya, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa trabaho ang dalawang security guard. Ang nakalagay lang sa report ay nagta-turnover silang dalawa, then hindi nagkaintindihan. Nagkaroon talaga ng suntukan pa bago nagkabarilan. Tama ng bala sa likod na bahagi ng katawan ng kumitil sa buhay ng biktima. Sumuko na rin daw ang namaril na security guard. So matutal naman po yung maayos naman na sumuko. Yun ang pinaka-aim natin dyan eh. Sinisikap pang makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang namaril na security guard, gayon din ang pamilya ng biktima. Nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nagliyab ang isang tricycle na may sakay na 9 na magkakamag-anak matapos masalpok ng isang delivery van sa Barangay Candailaya, Lopez, Quezon madaling araw kanina. Nasawi ang 5 sa 9 na sakay ng tricycle. Patungo raw sana sila sa Albay para magbakasyon. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nasalpok ng delivery truck ang tricycle bago bumangga sa isang pampasaherong bus sa harap nito. Nasunog din ang bahagi ng bus. Ligtas naman ang mga pasahero nito. Isang sanggol ang kabilang sa mga nasawi sa nangyaring karambola. Hawak na ng mga pulis ang driver ng delivery van. Sinisikapan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng mga biktima
gayon din ang iba pang sangkot sa aksidente. Mga kapuso, patuloy na mararanasan ang mainit na panahon sa iba't ibang lugar sa Calabarzon at Mimaropa. Base sa forecast ng Pag-asa, ilan sa mga lugar sa rehiyon ang nasa danger level na heat index ngayong araw. Nasa 44 degrees Celsius ang damang init sa Alabat, Quezon at Cuyo, Palawan. Nasa 43 degrees Celsius naman sa Ambulong sa Tanawan City, Batangas. Gayon din sa Sangli Point sa Cavite, San Jose Occidental, Mindoro at ilan pang lugar sa Palawan. 42 degrees Celsius naman sa Calapan City Oriental, Mindoro. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko sa masamang epekto sa kalusugan ng matagal na pagbabad sa matinding init. Posible kasi itong magdulot ng heat stroke, heat cramps at heat exhaustion. Payo pa ng otoridad na uminom ng maraming tubig pati na ang pagsusuot ng mga preskong damit. Natanggap na ng ilang kawani ng gobyerno ang kanilang mid-year bonus simula ngayong araw. Katumbas yan ng isang buwang basic pay ng mga kwalipikadong empleyado. Dapat nakapagtrabaho siya ng hindi bababa sa 4 na buwan mula July 2023 hanggang May 15, 2024. Pasok dyan ang lahat ng mga regular, casual at contractual employees, maging ang lahat ng civilian personnel at appointive o elective position, gayon din ang military at uniform personnel. Mga kapuso, itong inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Ngayong Mayo, ipinagdiriwang natin ang Heritage Month, kung saan layo nitong lumikha ng kamalayan at pagmamahal sa mga pamana ng kasaysayan ng kultura ng bansa. Kaugnay niyan ay makakapanayam natin ngayong hapon si Mr. Amado Hagos Jr. ng Batangas Provincial Tourism and Cultural Affairs Office o PTCAO. Magandang hapon, Sir Mads. Magandang hapon, Sir Ace, at magandang hapon po sa ating mga tagapanood dito sa Regional TV Network ng Southern Tagalog ng GMA. Sir, ano-ano po ang mga aktibidad ng Batangas PTCAO ngayong ipinagdiriwang ang Heritage Month? Maliban po sa regular namin na pakikipag-coordinate sa mga tourism officers na i-highlight itong May na to, ang National Heritage Month. Ngayong buwan ng Mayo, magkakaroon po tayo ng fashion show kung saan sinaselebrate natin itong textile ng Batangas, ang Habing Ibaan at Lod ng Taal. At ipapakita po yan sa pamamagitan ng mga gawa ng mga local designers natin. At inarampa po yan sa darating na 24. Pinili natin itong activity natin kaugnay ng pagdiriwang ng Heritage Month dahil lubos pong mahalaga ito para sa atin bilang isang lalawigan. Ang pagbuborda na noon pa man ay naging tatak na ng Batangas ay unti-unting nag-decline. Subalit ngayon, ginagawa natin ang paraan para ito ay bumalik ulit ang sigla, lalong-lalo na sa pagboborda ng Barong Tagalog at maging ang habi na kung saan ang Ibaan ang naging sentro ay noon pa man ay kilala na ang Batangas na sinimulan sa industriya ng pagboborda ng kulambo. Itong dalawang mahalagang gawain na to ay tatak ng Batangas at gusto natin muli na ma-appreciate ng younger generations at ma-incorporate sa craftsmanship ng mga artists natin dito sa Batangas sa pamamagitan ng ating mga local designers. Sir Mads, ano naman ang mga paraan upang may pagpatuloy ang pagpapahalaga sa ating kultura at mga pamana? Marami po tayong maaaring gawin na paraan. Halimbawa po, unang-una kailangan natin maging in touch sa kultura na atin. Halimbawa natin mga Batanggenyo. Siguro dahil po sa mainstreaming nito sa social media, ito rin po ang paraan namin na naisip na i-mainstream. Ma-mainstream namin ito. Sir Mads, panghuli na po ang mensahe po ninyo sa publiko, lalo na sa mga kabataan na susunod na henerasyon na magmamana sa ating kultura. Alam niyo po, mga kaibigan, mga kasama ko dito sa kamanggagawa sa sining, lalong-lalo na sa mga kabataan,
napakayaman po ng ating lalawigan at ito po ang isa nating pagkakalanlan bilang isang lahi, bilang mga Batanggolo. Kaya po, kailangan namin talagang suporta ninyo at tulong ninyo sa pamamagitan ng una, appreciation, and of course, dahil kayo ay nasa active sa social media, tulungan nyo kami na ma-share ito at maipakilala sa iba, sa ibang lugar, sa ibang lahi, sa pamamagitan ng inyong mga inclination sa social media. Kayo ang aming pag-asa para maipagpatuloy natin ito at para na rin mabuhay ang mismo sa inyong generation ang hindi lang appreciation kundi ang paggamit at pakikilahok at pakikialam kung paano ito may tataguyod. Maraming salamat po, Mr. Amado Hagos Jr. ng Batangas Provincial Tourism and Cultural Affairs Office. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Natagpo ang patay ang 16 anyos na dalagita sa isang bakanting lote sa Tanawan City, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sariwa pa raw sa alaala ng 62 anyos na si Aling Marilyn ang kabaitan ng 16 anyos niyang apo na nasawi matapos umanong patayin ng 21 anyos na kasintahan nito. Yun nga hindi ko makalimutan kasi ma'am, pag napunta sa akin na pag ako nadaing na, sabi ko, baby, ako yung nagugutom. Lola, wala akong pera, pero kahit may walang pera na, yung pamasahe niya, binibili ng noodles para ako kumain. Napakabait talaga ng bata niya, kaya parang hindi ko akalain na ganyan ang mangyayari sa batang yan. Ang 16 anyos niyang apo natagpo ang wala ng buhay habang nakahandusay sa liblib at madamong bahagi ng isang bakanting lote sa Barangay Darasa, Tanawan City, Batangas pasado alas 11 ng gabi noong Lunes. Sa investigasyon ng pulisya, may isang tama ng saksak sa lieg ang biktima. Wala ring saplot na pang-ibaba at may busal din sa bibig ang dalagita ng matagpuan. Ang suspect, mismong kasintahan ng biktima. Selos ang tinitingnang motibo sa pagpaslang. Doon sa ating pag-imbestiga, nakita natin doon sa mga conversation sa cellphone na ito ang biktima ay mayroong isang nakilala na bagong lalaki. Subalit wala pa namang relasyon dahil ito ay parang mga 1 to 2 days pa lang nakilala. Kaya't lang, pinag-awayan nila nung victim sa kanang suspect. Ayon sa pahayag ng pamilya ng biktima sa pulisya, nagpaalam daw ito na may katatagpuin sa Tanawan City hapon noong Lunes. Gabi na ngunit hindi pa umuuwi ang dalagita kaya napagdesisyonan na itong hanapin ng mga kaanak. Sakto naman daw na dumating sa bahay ng biktima ang suspect pasado alas 11 ng gabi at sinabing alam niya kung saan naroroon ang dalagita. Meron daw siyang impormasyon na natatrack niya yung cellphone, di umano nung biktima. Na specifically sa Barangay Darasa ng Tanawan. Natrack, pumunta sila ngayon sa Tanawan, sa barangay, humingi assistance sa mga barangay, tanod natin doon. Pagdating sa barangay, ang sabi nitong suspect, dito sa may park, siya rin ang nag-guide. Agad inaresto ang suspect matapos umamin sa pulisya. Depensa niya, nagdilim lang daw ang kanyang paningin nang saktan siya ng biktima at gustong makipaghiwalay sa kanya. Makikipaghiwalay daw po. Tapos sabi ko, ano pong dahilan? Ayaw niya po sabihin. Parang nakulitan po siya, sinampal niya po ako, minura po niya ako. Tapos yung nawalan po ako ng control sa sarili, nasakal ko po siya. Tapos nung nagpilwagan po siya paatras, doon po kami bumagsak sa damuhan na pabag sinasakal ko po siya, inubadan ko po siya, yung pang ibaba niya po. Tapos nung nanghihina pa po siya, nasaksa ko po siya ng 2 beses. Nagalaw ko po pero saglitan lang. Sino ba naman nakalain mo sa klaseng batang na ganun, marasa pang nagawa niya yung ganun nangyari na yan. Ang hirap. Hanggang ngayon man sabi ko sa iyo, 2 gabi na hindi ako nakakatulog. Dahil parang naririnig ko na naghihingi ng tulong.
Kasalukuyang nakaburol sa kanilang tahanan sa barangay Poblasyon ang mga labi ng biktima habang mahaharap sa reklamong murder ang suspect. May panawagan naman ng pamilya ng biktima para sa pagpapalibing ng kaanak. 3 araw lang daw ang ibinigay na palugit ng punerarya dahil dapat na rin agad ilibing ang biktima dahil nasa decomposition stage na ito. Nananawagan naman po ako kung sino man ang makatulong sa amin. 55 daw pa ang hinihingi sa amin. Ay, sana naman po kami kukuha. Kaya ako naman nawagan kung sakasakali nangingi po ako ng tulong para naman matulungan po kami. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, 2 weather systems ang patuloy na iiral at makakaapekto sa bansa. Yan ang shear line kung saan nabubuo ang makakapal na ulap dahil sa pagsasalubong o convergence ng mainit at malamig na hangin. Umiihip din ang easterlies o yung mainit at malinsangang hangin galing sa karagatang Pasipiko. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Cavite, Batangas, Laguna, Quezon at Mindoro provinces. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa thunderstorms. Inisyatibo ng isang barangay sa Batangas City ang pamimigay ng birthday cake sa mga 80 anyos pataas. Narito ang report ni Paul Hernandez. Sabi nga, life's too short to say no to cake. At para i-celebrate ang another wonderful year, isang barangay sa Batangas City ang bahala sa cake para kina lolo at lola. Inisyatibo raw ito ng pamunuang barangay ng Bilogo. Para mas maiparamdam ang pagmamahal ng barangay para sa kanila. Itong invaluable service or invaluable senior na mga barangay nitong April 2024 lang siya. So ito, si nanay ay pang-10 na sa mga nabigyan na ng cake. Ang cake ibinibigay sa mga residente ng barangay na nagse-celebrate ng 80th birthday pataas. Kaya pasok sa pa-birthday cake ng barangay si Lola Paring na nagdiriwang ngayon ng kanyang 81st birthday. Ayaw ko talagang mag-celebrate. Ayaw ko talaga ng mag-birthday. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala kung ako'y may cake, ikaw nang bahala. Tapos? Di ako'y masayang-masaya ngayong araw na ito. Sa listahan ng barangay, 280 ang senior citizen at mahigit 50 naman ang 80 years old above. Kinikilala ng DILG Batangas City ang inisyatibong ito. Pero ang tagubili ng ahensya, dapat pasok sa general funds ng barangay na nakalaan sa senior citizen pati na rin sa PWD. Ang barangay ay minamandate na mag-allot ng 1% para sa senior citizens and PWD. Hindi naman sinabi na hati ang PWD at saka senior citizen. Basta 1% ng kanilang general fund ay para sa senior citizens and PWD. Hindi siya pasok sa budget ng barangay kasi hindi naman namin kinukuha ang mga cake na to sa budget ng barangay. So ito ay kinukuha sa personal na sahod ng inyong lingkod. Dahil 81 years old na si Lola Paring, 4 na taon pa ang hihintayin niya para makatanggap ng cash gift mula sa national government. Sa kapapasalang kasing Expanded Centenarian Act nitong Pebrero na pirmado ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., lahat ng nasa 80, 85, 90 at 95 years old garantisadong may 10,000 pesos. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Silipin ang Sangre version ni Gabby Garcia sa Piliin Mo ang Pilipinas Trend. Samantala, sasabak na rin si Angelica sa action scenes sa Black Rider. Narito ang report ni Hazel Alviar. Kumasa na rin si Sparkle star Gabby Garcia sa Piliin Mo ang Pilipinas Challenge. Ang kanyang bersyon walang iba kundi ang kanyang karakter sa Encantadia bilang si Sangre Elena. Sa kanyang caption, hinamon nito ang kanyang mga apwe o ang mga kapatid na sangre na gawin din ang challenge. Kaabang-abang ang mga susunod na eksena ng sexy actress na si Angelica sa Black Rider dahil ang kanyang karakter na si Nympha sasabak sa action scenes. Sa isang trailer na inilabas ng programa, makikitang isang mahusay na sniper pala ang babaeng inakala nilang simpleng probinsyana na nagtitinda ng pinya. Patuloy na subaybayan ang Black Rider para alamin ang tunay na katauhan ni Nympha. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com.
Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.